Magandang araw mga kaalaman na hinog at sa mga pangarap na mag-aral sa Amerika. Ito ang isa sa mga pinakamadalas na tanong na natatanggap namin. Sir, Boss, Doc, totoo po ba na may libreng bahay o tirahan kapag nag-aral sa United States? Paano po makakuha nun? Ngayon, aalamin natin ang buong katotohanan sa likod ng usaping ito. Una sa lahat, gusto kong maging malinaw at diretso sa inyo. Walang instant o garantisadong libreng bahay para sa lahat ng mag-aaral sa US. Ang Amerika ay isang bansa na may napakataas na cost of living at ang pag-aaral doon, lalo na sa kolehiyo o universidad, ay nangangailangan ng malaking puhunan. Gayunpaman, mayroong mga legit na paraan at oportunidad na kung saan ang iyong housing o tirahan ay maaring maging bahagi ng isang financial aid package, scholarship o trabaho. Ibig sabihin po, hindi ito libre sa sentido na walang kapalit, ngunit maaari itong maging heavily subsidized o bayad na kapalit ng iyong serbisyo. Kaya kung ikaw o ang anak mo ay nangangarap mag-ahal doon, huwag mawala ng pag-asa. Panoorin niyo lang ito at ibabahagi ko sa inyo ang mga sikretong malupit kung paano makakamit ang libreng pabahay. Pang-una sa ating listahan, on-campus housing na bahagi ng scholarship package. May ilang universities, lalo na ang mga state universities at private colleges na nag-o-offer ng comprehensive scholarships sa mga exceptional na international students. Minsan, kasama sa package na ito ang full tuition, room at board, tirahan at pagkain. Ito ay karaniwan sa mga merit-based scholarships para sa mga valedictorian, athletes o mga may napakataas na academic at extracurricular achievements. Halimbawa, ang Fulbright Scholarship para sa graduate studies ay kadalasang sumasaklaw sa housing allowance. Ang payo ko, mag-research ng mga universities na kilala sa generosity ng kanilang financial aid sa international students. Hanapin ang mga full-ride scholarship programs. Pangalawa sa ating listahan, Graduate Assistantships o GA o Teaching o Research Assistantships. Ito ang isa sa pinakakaraniwan at praktikal na paraan para sa mga nagpupursu ng master's o doctoral degrees. Bilang isang graduate assistant, ikaw ay magtuturo ng klase, mag-a-assist sa professor o magko-conduct ng research para sa departamento. Kapalit nito, ang university ay magbibigay sa iyo ng tuition waiver o libreng tuition at stipend o monthly allowance na kasama na ang halaga para sa on-campus housing o apartment. Minsan, may kasama pang health insurance. Ang payo ko, direktang makipag-ugnayan sa academic department ng pinapangarap mong university at tanungin kung may available na assistantship positions. Ipakita ang iyong galing at research interest. Pangatlo sa ating listahan, work-study programs at on-campus jobs. Kahit sa undergraduate level, may mga federal work-study programs na nagbibigay ng part-time job sa campus para sa mga qualifying students. Karamihan ay para sa US citizens at permanent residents, pero may ilang opportunities para sa international students. Ang kita mula sa trabahong ito, sa library, cafeteria, student center o dormitory ay maaaring gamitin para bayaran ng iyong on-campus housing. Ang on-campus housing mismo ay hindi libre, ngunit ang kita mo sa trabaho ay sasaklobo sa malaking bahagi ng gastos. Ang payo ko, pagpasok mo sa university, agad na mag-apply sa Student Employment Office para sa mga on-campus jobs. Pang-apat sa ating listahan, university-owned apartments para sa pamilya. Kung ikaw ay isang mag-aaral na may asawa at anak, may mga universities na nag-o-offer ng subsidized housing para sa mga pamilya ng graduate students. Ito ay mga apartment complexes na pag-aari ng university at ang upa ay mas mababa kaysa sa market rate sa labas. Minsan, ito ay reserved para sa mga international students na may assistantship. Hindi ito libre, ngunit malaking tipid. Ang payo ko, tanungin ang Office of International Students and Scholars o ISS ng university tungkol sa family housing options. Baka naman po, tutal wala naman kinikita ang channel namin
Baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Panglima sa ating listahan, exchange programs at bilateral agreements. Mayroong mga cultural exchange programs tulad ng mga inaayos ng CHED o ng iba't ibang foundations. Halimbawa ang YESEALI o YSEALI at Global UGrad na nagbibigay ng fully funded scholarships para sa short-term studies sa US. Kadalasan kasama na dito ang accommodation na maaaring homestay sa isang pamilyang Amerikano o dormitory. Ito ay technically libreng tirahan para sa duration ng program na karaniwan 3 buwan o hanggang 1 taon. Ang payo ko, mag-monitor sa websites ng CHED, Philippine American Education Foundation o PAEF at US Embassy Philippines para sa mga ganitong competition-based grants. Pang-anim sa ating listahan, live-in caregiver o au pair arrangements. Ito ay isang praktikal na paraan para sa mga nagnanais mag-aral ng part-time. Sa ilalim ng au pair program, ikaw ay maninirahan sa isang host family sa Amerika. Mag-aalaga ng mga bata at kapalit nito ay tumatanggap ng stipend, libreng board and lodging at tulong para sa pagbayad ng tuition sa isang local college. Ito ay isang J-1 visa program. Hindi ito para sa full-time university student, ngunit para sa mga gustong mag-aral ng kurso habang nagtatrabaho. Ang payo ko, dumaan sa mga accredited au pair agencies at alamin ang mga requirements. Pang-7 sa ating listahan, ministrano or religious worker positions. Kung ikaw ay aktibo sa isang religious organization, may mga seminaryo or churches sa US na nagbibigay ng housing allowance o libreng tirahan sa mga naglilingkod sa kanila habang nag-aaral. Ito ay karaniwan para sa mga nagte-take theological studies. Ang payo ko, makipag-ugnayan sa inyong denominational headquarters o sa target na seminary para magtanong tungkol sa housing benefits. Pang-8 sa ating listahan, competitive external scholarships. May mga international scholarships gaya ng Joint Japan-World Bank Graduate Scholarship, AAWI International Fellowships o Aga Khan Foundation Scholarship na nagbibigay ng generous living stipend na sasakop sa housing bukod pa sa tuition at airfare. Kailangan dito ang napakataas na academic record at compelling leadership background. Ang payo ko, maghanap sa internet ng fully funded scholarships for international students in USA at mag-apply ng maaga. Pang-9 sa ating listahan, military service para sa US citizens at green card holders. Kung ikaw ay isang US citizen o permanent resident, ang pag-enlist sa US Armed Forces, halimbawa ang Army at Navy, ay may benepisyo na GI Bill. Ang benepisyong ito ay nagbabayad ng tuition at nagbibigay ng monthly housing allowance habang nag-aaral ka. Malinaw, hindi ito para sa mga international students sa tourist o student visa, ngunit isang option para sa mga may dual citizenship. Ang payo ko, para sa mga eligible, pag-aralan ang post-9/11 GI Bill benefits. At ang pang-10 sa ating listahan, maging strategic sa pagpili ng lugar at university. Ang pinaka-practical na paraan upang makatipid, pumili ng university sa mga state na may mababang cost of living. Halimbawa, Texas, Missouri, Ohio kaysa sa California o New York. Mag-enroll sa public community college para sa unang 2 taon. Mas mura ang tuition at may murang student housing options. Maghanap ng roommate para hati sa renta sa off-campus apartment. Ang libreng bahay ay bihira, ngunit ang abot-kayang tirahan ay posible sa pamamagitan ng matalinong pagpaplano. Mga kaalaman na hinog, ang pag-aaral sa Amerika ay isang pangarap na maaaring matupad sa pamamagitan ng sipag, talino at maingat na paghahanda. Walang madaling paraan, pero maraming landas. Ang susi ay ang pagiging proactive sa paghahanap ng scholarships, assistantships at mga legal na work opportunities. Paalala po, huwag magpapadala sa mga maling pangako. Sa halip,
Pag-igihan ang pag-aaral dito sa Pilipinas para maging competitive ang application. I-share natin ito sa mga kabataan at magulang na nangangarap. Salamat sa pakikinig. Kayang-kaya mo yan. Huwag susuko. Muli, mag-ingat palagi at God bless po sa ating lahat.